Nagpatawag ng meeting si Lazar mula sa influential personalities galing sa media, business sectors, sa simbahan at sa gobyerno. Lahat sila hindi membro ng GSX dahil naniniwala si Lazar na makakatulong sila na maibalik siya sa kanyang posisyon bilang presidente. Ngunit hindi sila magbibigay ng suporta kay Lazar dahil sa tingin nila hindi nila maibibigay ang kanyang hinihiling kasi sobrang mahirap ito. Finally, gumising na si Rafael at sobrang masaya silang lahat nito. Nagtanong kagad si Rafael kay Moises kung nasaan sila. Sinabi naman ni Moises na tinutulungan sila ni Professor Elmer, isang doktor ang kafrat ni Frop sa Omega Alparo at bahay niya ito. At huwag siyang mag-alala dahil kakampi nila ngayon sina Frop at Doc Diego. Tinawagan naman ni Danica ang kanyang ama at nagtanong rin siya nito na hindi ba talaga siya pwedeng pumunta sa kanya. Ang sagot ni Lazar, hindi pa dahil delikado pa. Ang sabi ni Danica na pareho lamang silang sinasabi ni Moises. Sinabihan ni Lazar ang kanyang anak na tama si Moises at kunting tiis na lamang magkita-kita na rin silang dalawa. Sa ngayon bantayan muna niya ang kanyang tito Rafael at alagaan niya ito. Nagtanong si Danica sa kanyang ama kung okay lang ba siya. Nagsisinungaling naman si Lazar sa kanyang anak na okay lamang siya nito, na mas dumadami na ngayon ang kanyang kakampi, kaya naging malakas ang kanyang loob na lumalaban. Pero ang totoo, kahit isa nga walang kumakampi sa kanya. Habang si Mercedes, sinabihan niya ang kanyang anak na hindi pa alam ni Rafael na anak niya si Moises. Nagtanong si Justin sa kanyang ina kung kailan niya nalaman ang lahat na tungkol dito. Ang sagot ni Mercedes, ang alam lamang niya ay nagkaroon ng ibang anak si Rafael sa iba, pero hindi niya alam na si Moises ito. Pinagsasampal ni Justin ang kanyang sarili dahil sinisin niya ang kanyang sarili. Kung hindi niya sana dinala si Moises sa kanilang mga buhay, hindi mangyayari ang lahat na ito. Nagtanong ulit si Justin sa kanyang ina kung paano nakarating ang ina ni Moises sa kanilang lupa. Hindi naman sinabi ni Mercedes kay Justin na napatay niyang ina ni Moises dahil sa kanyang matinding selos. Ayaw ni Mercedes na malaman na kanyang anak na isa siyang kriminal. Ang sabi ni Justin na tamang mga sinasabi na kanyang lolo Jaime, wala na silang magagawa. Kapatid na niya talaga si Moises. Kailangan nilang gawin ngayon ay patayin si Moises para makabalik sa kanila ang kanyang ama. Ito lamang ang tamang paraan. Pinatawag ni Professor Elmer ang lahat ng membro ng Omega Alparo para payuhan at balaan silang lahat. Kailangan nilang magiging mas matapang dahil malayo pang matatapos ang laban na ito. Kailangan nilang tingnan ang kanilang bawat ginikilos at higit sa lahat, huwag silang magtitiwala kahit kanino. Hindi nila alam kung sino ang kanilang kakampi dito sa loob ng Crestwood. Samantala, nakita na nga ni Rafael sa balita na isa na siyang wanted ngayon. Alam ni Rafael na hindi titigil ang kanyang Papa Jaime hanggat hindi siya sumusuko nito. Kaya tinawagan ni Rafael si Mercedes para pagsabihan ito na magkita sila sa libing ng kanyang Papa Alfonso dahil kailangan nilang mag-usap at kasama na rito si Justin. Gustong samahan ni Major si Rafael dahil nag-alala siya nito sa kaligtasan ni Rafael. Ngunit ayaw ni Rafael na sumama si Major sa kanya at pinababantayan niya ang pamilya ni Moises at si Danica. Binigyan ni Major ng baril si Rafael dahil baka kailangan niya ito, pero hindi pa rin tinanggap ni Rafael dahil na Justin at Mercedes lamang ang kanyang kikitain. Sobrang masaya si Jaime dahil nasa kanya talaga ang loyalty ni Justin. Dahil ipinalam ni Justin sa kanya na magkikita sila ngayon ni Rafael sa Montesilio Memorial sa puntod ni Alfonso. Tinawagan kaagad ni Jaime ang kanyang mga tauhan para puntahan nila ang kinaroonan ni Rafael. Natatakot ng gusto si Divine sa kaligtasan ni Rafael dahil nasa bitag na siya ngayon. Kaya tinawagan kagad ni Divine si Rafael para balaan ito. Ngunit hindi sumasagot si Rafael sa kanyang mga tawag. Naghahanda na ang mga private army ni Jaime para hulihin si Rafael. At walang kaalam-alam si Rafael na sa panganib na siya ngayon nang dahil sa kanyang anak. Sa pagkikita nilang tatlo, nakiusap si Rafael sa kanyang mag-ina na layuan na nila si Jaime dahil isa itong masamang tao. Ayaw niyang maging katulad sila sa kanyang Papa Jaime. Ngunit nagalit lamang silang dalawa sa mga sinasabi ni Rafael at hindi nila nakikita ang magandang intensyon ni Rafael para sa kanila.
Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.